Sa iba pang mga balita, kalunos-lunos ang lagay ng 66 na asong na-rescue sa Alfonso, Cavite. Kakarnihin daw sana ang mga ito at ibibenta. Samantala, ang hero dog na si Kabang nadiskubring may malala palang sakit kaya maaantala ang kanyang operasyon. May report si Steve Dailisan. Matatagalan pa bago maoperahan ang napinsalang mukha ng hero dog na si Kabang sa Amerika. Ito'y matapos madiskubreng may iba pang sakit si Kabang nang sumailalim ito sa full health examinations sa Veterinary Medical Teaching Hospital ng University of California, Davis. Mula sa resulta ng blood test ni Kabang, napag-alamang meron itong heartworm disease. Isa itong uri ng sakit kung saan napipinsala ng parasite ang baga at puso ng aso. Sa isinagawang chest x-ray at echocardiogram kay Kabang, napag-alaman namang wala pa sa advanced stage ng kanyang heartworm disease. Pero bukod dito, nakitaan din ng tumor sa ari ang aso. Nasa early stage pa raw ito at nagagamot ng chemotherapy. Sa ngayon, nilalatag na ang treatment plan para sa hero dog. Tinatayang 6 na buwan ang itatagal ng pagpapagaling ni Kabang bago siya maoperahan. Sa ngayon, kinakailangan daw ni Kabang ng karagdagang tulong pinansyal. Sa mga nais magpaabot ng tulong sa hero dog, maaaring pumunta sa www.careforkabang.com. Tila malayo naman sa estado ni Kabang ngayon ang asong ito na na-rescue sa Alfonso, Cavite. Nakatakda raw sanang ibiyahe patungong Baguio City ang 66 na aso para katayin. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmana ng mga sospek na nag-iikot sa buong Cavite para mamili ng aso. Agad sila nakipagtulungan sa Animal Kingdom Foundation nang may magtimbre tungkol sa kinalalagyan ng mga aso. Sa isang farm natagpuan nila ang mga nakataling aso sa sasakyan. Huli ang driver nito at mga caretaker ng farm. Kaya po na ako nagulat na lang po kami nung nagpasokan ng mga pulis. Saan ba dadalhin yung mga aso? Hindi lang po namin alam, sir. Sabi raw, kakatayin daw yung mga aso, tama ba yun? Ewan ko lang po sa driver ng van, saka yung pahinante. Patuloy na panawagan ng mga otoridad. So sa mga mga nag-aalaga ng aso, maging responsable naman sana tayo, no? Hindi ang mga alaga nating aso, huwag nating hayaang gumagala. At of course, huwag nating ibenta sa mga illegal dog trader. Steve Dailisan, GMA News.